Alright, welcome back mga kabayan dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nerds TV 51. Good morning po, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. At saan man kayo lupalop ng mundo naroroon, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan mga mahal kong kababayan. Pag-usapan lang po natin ito pong impeachment hearing diyan po sa Senado, na kung saan nga po ay dito po ay ipresinisenta mga kabayan, ang tabulo-bulo na ipresinisenta mga kabayan ng prosecution yung video ni Baste, na kung saan nga po ay sinasabi niya doon na isang ulo lang daw ang kailangan nila. Yun ay ang ulo ni Bongbong Marcos. Mga kabayan, ito pong pagpapakita ng video na ito ni Duterte, mga kabayan, ay isa po itong matibay na ebidensya. At hindi po ito makokontra ng mga depensa ni Sara Duterte, mga kabayan. Pero bago po natin panurin yung video na yan, ay kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video. Dito lang po sa Nerds TV 51. Ito po, panoorin po natin ang sinabi po ni Baste Duterte tungkol nga po sa ginawa nilang tawag nun, nagkaroon sila ng pagpupulong sa Davao. Ito po, panoorin natin. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Mr. Witness. O yan, di ba? Isang ulo lang daw ang kailangan ng mga Duterte. Ito yung ulo ni Bongbong Marcos. At nagpalakpakan naman yung mga audience nila, mga kabayan. Yung mga taga-supporters nila, nagpalakpakan. Tuloy natin. Witness, napanood mo ang video. Ano ang kaugnayan ng video na ito sa insidente ng Rage Coalition na tinukoy mo kanina? Ayun, Rage Coalition pala, mga kabayan. Tinutukoy na video. Ano ang partikular na sinabi ni Mayor Sebastian Duterte sa nasabing insidente kung iyong naaalala? Sinabi po niya na isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. O yun. Ayan po mga kabayan, talagang matibay na ebidensya po yan na ito pong mga Duterte na to, ang sila po talaga ay mayroong masamang balak kay PBBM. Mula po kay Baste hanggang kay Sara Duterte, iisa ang kanilang sigaw. Makuha yung ulo ni Bongbong Marcos, ito ang sigaw ni Baste. Si Sara Duterte naman, mga kabayan, ang sabi niya, gusto niyang tanggalin ang ulo ni Bongbong Marcos. O di ba? Tapos yung huli, ito na nga, yung ginawang pagbabanta ni Sara Duterte na kung saan pinapapatay niya si Bongbong Marcos, Lisa Marcos at si Martin Romualdez. O kaya noon pa talaga pinagbabalakan na nila ng masama si Bongbong Marcos, nitong mga Duterte. Ang masama pa, binabaliktad nila ang pangyayari, mga kababayan. Hindi ba nabanggit din dyan itong Operation Romanov daw? Binabaliktad nila na ito daw, Operation Romanov, mga kabayan, ay ito raw ang gagawin ni Bongbong Marcos sa mga Duterte. Yan ang pinapalitaw dyan ng mga Duterte, mga kabayan. Pero baliktad po yan.
Kanino ba unang narinig yung Operation Romanov na yan? Ang una pong nagsabi niyan ay si Basti Duterte. Siya po nagsabi niya na Operation Romanov. Nung sabi niya kay PBBM, isipin mo ang nangyari sa Romanov. Yun ang sabi ni Basti Duterte. Ang ibig sabihin, mga kabayan, ni Basti Duterte, na isipin ni Bongbong Marcos yung Operation Romanov, abay ang gustong ipahiwatig ni Basti Duterte do mga kabayan, yun ang gagawin nila sa pamilya ni Bongbong Marcos. Yung uubusin nila ang pamilya ni Bongbong Marcos. Kaya sinabi yun ni Basti Duterte. Oh. Binaliktad nila ang pangyayari ngayon. Kaya ano sabi ni mga kabayan, nung in-interview si dating NBI Santiago, hindi ba sabi niya, yung Operation Romanov na yan, para yan sa pamilya ni Marcos. Yung mga Duterte, yun ang gagawin nila sa mga pamilya Marcos. Uubusin nila. Binaliktad. Kaya sabi nga ni Santiago, ni NBI Director Santiago dati, nung na-interview siya dyan, binaliktad nila. Oh, yung Operation Romanov na yan, yung mga Duterte ang gagawa sa mga Marcos. Hindi yung mga Marcos ang gagawa sa mga Duterte ng sinasabing Operation Romanov na yan na sinasabing Duterte. Binaliktad nila mga kabayan. Oh. At saka, ito na lang. Di ba, kita naman natin. Oh, kaya doon sinabi ni Sara Duterte na pag namatay ako, patayin mo sila. Kasi ang sabi niya, mayroon daw banta sa akin. Sabi niya. Pero hinihingian siya ng ng NBI na makipagkooperasyon para imbestigahan yung sinasabi niya. Pero ayaw makipagkooperasyon Sara Duterte. Ang ibig sabihin, wala namang banta sa kanila. Gawa-gawa lang ni Sara yon. Oh. Kasi walang dahilan Wala siyang maipakita na ebidensya na may banta nga sa buhay nila. Oh. Hindi katulad nito kay Bongbong Marcos, talagang kita mo naman. Sila talaga yung nagsasalita sa media na matindi ang kanilang galit sa mga Marcos.